Hello, Pisces! Ito na yung reading mo para sa buwan ng March. Ano ba yung mga posibleng paparating sa'yo, Pisces? Maraming salamat. Bago ka man dito or matagal na sa iyong pag-drop by para manood. Thank you rin sa mga nag-a-avail ng membership, subscription, mga nagsisend ng stars, super thanks. At kung gusto nyo naman pong makatulong, pwede niyo rin po i-share itong ating reading yan. Para makarating din naman sa iba. Thank you rin pala sa mga nag-a-avail ng private readings ko. Especially dun sa mga suki ko. Yung mga interesado, mag-inquire, tingnan nyo na lang po yung nakalagay sa description. Pakibasa na lang po. Doon po kayo mag-message para mag-inquire. Nandiyan po yung link papunta sa aking official page. Wow, Pisces, meron ka ditong blessings, feelings, and decisions. Excuse me sa aso kong papansin. Tapang masyado yan eh. Tuwing may maaamoy na pusa, maririnig dyan, kakahoy. Meron kang endurance, assertion, principle, tsaka independence. High baggage. Inventor, dynamite, at saka unlikely. Oops. Pagdating sa mga signs na napipick up ng cards, Pisces, meron ka ditong Scorpio, meron ka rin namang Aries, Sagittarius, Aquarius. May energy rin ng Pisces dito, whether energy ba yan or another Pisces. Tsaka strong energy din ng Leo. Yan. Scorpio, Aries, Sagittarius, Aquarius, Pisces, and Leo. So, punta muna tayo dito sa mga tatlong energies sa itaas. Meron ka ditong blessings, feelings, and decisions. Mukhang may mga importante kang desisyon na gagawin ngayong March. Most likely related sa kung ano yung feelings mo about an issue, a situation, or a person. No? Yan, baka merong someone nakakonect mo. Ano ba yung tunay na nararamdaman mo about this person or about the specific na sitwasyon or issue kung meron man. Baka meron kang mga importanteng desisyon na gagawin. At ang magde-determine nung kumbaga ang pinaka basihan mo is kung ano yung nararamdaman mo about doon, kaya gagawa ka ng desisyon, no? Pero ang pinakamaganda dito sa tatlong to, itong blessings na to. Depende maraming form ng blessings eh. Yung iba, this is something na hindi mo ine-expect, no? Kasi yung iba dito magbe-birthday eh. Happy birthday nga pala dun sa mga Pisces na nagse-celebrate nitong March. Yan. Siyempre naman, birthday mo, may pa-blessing sa'yo, siyempre. Makaka-receive ka ng blessing kasi birthday mo eh. Kung ano man tong blessing na to, tignan muna natin.
Meron kang endurance, assertion, principle, at saka independence. Uy! Makakalaya ka na, Pisces, oh. Makakaluwag-luwag ka siguro ngayong March. Sa wakas. Baka ito na yung hinihintay mong independence. O, halimbawa, hindi ka makakilos, magawa yung gusto mo. Ito na siguro independence. Pwedeng ito ay pagiging employed, financial independence mo, or ewan ko kung ano ba tong yung gusto mong makalaya from. Finally, Happy Independence Day month sa iyo, Pisces. Nakita ko parang ang lakas-lakas naman ng aura or energy mo. Ayan, you have endurance, oh. So, ano man ang kakaharapin mo, nakikita ko na makakatagal ka rito, eh. Mahirap man tong papasukin mo, itong mga may encounter mo. Nandun yung malakas yung loob mo, malakas yung pangangatawan mo, fighting spirit mo, no? Ibig sabihin lang yan, makaka-survive ka, ano man itong kakaharapin mo ngayong March. Alam mo, meron din ditong situation wherein, importante yung prinsipyo. No? Baka may situation na kailangan mong i-assert. Ayan, no? I-assert yung sarili mo, pati yung mga prinsipyo na pinaniniwalaan mo. No? So, ito importante. Kumbaga, prinsipyo yung pinag-uusapan dito, mga prinsipyo mo. So, hindi mo basta-basta, alam mo yun, hindi mo basta-basta, kumbaga, magi-standby ka doon sa mga prinsipyo mo. Paninindigan mo, Paninindigan mo, pangangatawanan mo yan. Kasi importante sa'yo yung mga prinsipyo na yan. Kumbaga yan yung pinaka gabay mo sa ginagawa mo dito Bakit importante yung prinsipyo na yan Hindi mo yan. Naniniwala ako na ipaglalaban mo yan. I-assert mo yan Okay? Kailangan mo maging assertive dito, Pisces, ngayong March. Kung hindi, wala na namang mangyayari. No, hindi pwedeng mag-back down ka lang, hindi pwedeng okay na, sige, mag-giveaway ka na lang, ganito, okay na to. No? Or parang mahiya ka, manahimik ka na lang dyan. Hindi, kailangan mo i-assert to. Ano man itong situation na to, or ewan ko. Unang-una kasi prinsipyo yung pinag-uusapan dito, kaya i-assert mo talaga yan, nakikita ko. No? Hindi ka basta-basta ano ba tawag dito, magi-step down. At yan din kasi yung magbibigay sa iyo ng independence Kung hindi mo ilalaban to, hindi mo ipipilit, or hindi mo ano ba tawag dito, ipuprove, pangangatawanan, wala mangyayari. Hindi mo makukuha tong freedom na to, itong independence na to, kung hindi mo i-assert yung sarili mo dito, no? Kasi baka mabaliwala ka na naman dito, no? Maisang tabi ka na naman, hindi ka na naman mapakinggan, no? Alam mo yun? So, kailangan i-assert mo to. Ano man itong dapat mo ipaglaban dito, itong prinsipyo mo or whatever ito, sarili mo.
Okay? And naniniwala ako na meron kang sapat na lakas para ma-endure yung sitwasyon na yan or kung ano mang kakaharapin mong challenge this month of March. May mga maleta ka rito, Pisces, so hindi ko alam kung ito ba ay nangangahulugan ng pagta-travel. Pero sabi kasi dito, pwedeng ito yung mga mga daladalahin mo. Sorry namatay yung aking namatay yung aking headset. So, back tayo dito sa baggage. Pinag-uusapan natin dito yung mga daladalahin mo, bitbitin mo. Ano ba itong mga pasanin mo? Yan. Ito yun eh. Mukhang may mga papasanin ka ngayong March. Mukhang mabigat itong mga pasanin mo. May excess baggage. Yun. Kumbaga, excess baggage. O, sabi dito, pwedeng ito ay mga responsibilities mo na mabigat. Mga kailangan mong bitbitin, whether you like it or not, no? May mga bitbitin dito, whether emotional baggages to, mga responsibilities, mga unresolved issues. So, pero pwede rin naman ito kasing pagta-travel. Nakikita ko kasi may mga maleta rito. Baka yung iba sa inyo, mag-out of town kayo or out of the country. Baka iba mag-abroad. Di ko alam eh. Ito yung mga heavy burdens na daladalahin mo, Pisces, or excess baggage. Yung mga, mga unresolved situations or issues or mga emotions or yun nga, yung mga nagpapabigat sa'yo na anything na nakakapagpabigat sa'yo, daladalanin mo, pasanin mo, o responsibilidad mo ngayong March sa tingin ko. Baka yun yung magpapahirap sa'yo. Pero nakikita ko naman kasi na may endurance ka rito. So, most likely, makakayanan mo to kahit gaano kabigat. No? Thank goodness kasi meron kang endurance card dyan. Tsaka may mga blessings ka naman dyan eh. Okay? Pero eventually, makakalaya ka rin dito. Huwag ka mag-alala, no? So, nakikita ko dito ikaw ito na pagiging inventor. So, pag sinabi natin ganun, meron kang something na madidiscover. Something na magbe-benefit ka rito, makakatulong sa situation mo. Oh, this is breakthrough or groundbreaking developments. So, yun na nga, nakikita ko kung may mga issues dito, mga matters na kailangan mong masolusyonan. Oh, ito na yun. Nakikita ko na makakaisip ka ng way out or solution dito. More of solution. More of solution, hindi way out eh. Kasi pag mali yung pagkakasabi ko, sorry. Kasi pag way out, parang tinatakasan mo eh. Pero hindi ito eh. Nakikita ko, haharapin mo nga eh. Makikipaglaban ka rito kahit gaano kahirap. Kasi nga, ipipilit mo to kasi yun yung prinsipyo mo. At nakikita ko, makakaisip ka ng solution dito sa problema na to. Okay? Or possible na meron kang ma-discover na source ng income, o ayan, new job, new opportunity. O ayan, nakikita ko, meron kang something na na makikreate. Something na related sa technology. O baka iba sa inyo, magaling kayo magbutingting dito, o pwedeng magaling kayo mag-repair. Ayan, sabihin natin sa electronics, sa mga gadgets, sa mga sasakyan, no? Hindi ko alam eh. Baka marunong kayo sa mga may mga wires dito or electrical work. Baka magaling kayo sa mga ganyan. Magaling kayo magpagana ng kung ano-ano o ma-troubleshoot man yung mga issue nitong ewan ko kung ano to na may kinalaman sa mga butingting electrical machines or gadgets.
Oo, basta something related sa gadget. Or baka iba sa inyo, baka bibili kayo ng bagong gadget this March o baka gift nyo sa sarili nyo or gift sa inyo kasi, ewan ko, birthday ninyo, yung iba sa inyo, ayan. Basta, meron akong nafe-feel dito na may bagong gadget or makakaisip kayo ng solution sa ano ninyo, sa problema ninyo, or para mas alam mo yun, para mas mapagaan ba yung trabaho mo, mas mapabilis. Minsan ganun nakakaisip tayo, di ba? Nakakaisip tayo ng mga diskarte ba, na ano, mas makakapagpabilis dun sa gawain natin, di ba? Kaysa naman ang tagal-tagal, no? Kumbaga dati, natatagalan ka pa dahil dito sa task na to, sa job na to, nakaisip ka ngayon ng ng diskarte mo O ngayon, mas mabilis na, mas marami ka pang natapos. Parang ganun. Parang mas mapagaan yung work mo. Meron ka ring dynamite dito or meron something like an explosion. O baka may pasabog para sa'yo. Pero this is something daw na exciting. Kasi nga, malay ko kung ano pwede kasing exciting kasi iba nga sa inyo, magkakaroon na kayo ng freedom, ng independence. Pero this is also related to change. Baka exciting to sa inyo kasi merong magandang pagbabago. Meron din something dito na surprise or unexpected, no? Something na hindi nyo, something na pwede nyo ikagulat. Kasi pag sinabi nating pasabog, di ba, hindi mo naman ina-expect na, uy, may ganun pala. Ayan. May ganun. May gulat factor, surprise factor, pero this is more on exciting para sa'yo. Ayan, suspense daw di ba, baka susurpresahin ka ni jowa mo or ng family mo o ng mga office mates mo kasi nga birthday mo ngayong March, yung mga may birthday ng March. Or it could be na related din sa blessing na marireceive mo or mangyayari sa'yo. Kasi yung blessing na yan, pwedeng naman hindi gift. Pwedeng ibang bagay din na mangyayari sa'yo. Dynamite is also about taking action. Okay? Sabi dito, kung may mangyayari man dito, mabilis, hindi mo siya ina-expect. So, pwedeng hindi mo ina-expect na ang bilis nung progress or pagbabago. May ganun. Sudden kasi siya no? Alam mo yun. Pwede kang magulat talaga so kung ano tong mangyayari na to sa'yo. Uy, unlikely. Meron kang answer card dito, unlikely. At this time, the situation or outcome is unlikely to occur. Yun lang. Outcome. So, pwedeng may mga bagay na hindi pa talaga tapos dito, Pisces, ngayong March. Kaya kung meron kang something na kung ine-expect mo man na, baka by March tapos na yon, no? Or makukumpleto ko na yon, or mangyayari na yon. Meron ditong hindi pa rin. Hindi mo pa rin makukuha yung outcome na gusto mo. Ayan, sabihin na natin. Halimbawa, na-expect mo by March, mabibili mo na yung sasakyan na yon or kung ano man, or matatapos mo na tong gawain na to, pero mukhang hindi pa rin Okay? Halimbawa, iniisip mo, dapat halimbawa, target mo mag-lose ng 10 kilograms.
Kasi nagbabalik alindog ka. Pwedeng hindi pa rin umabot ng 10 kilograms yung na-lose mo na weight, no? Diba sabihin natin, mga 9 lang, no? So, ibig sabihin, hindi ka pa rin satisfied dun sa results or hindi mo pa rin nakuha yung outcome na gusto mo ngayong March. Yun lang yun, ibig sabihin nito. So, it's a no. Kung i-expect ka ng sagot, it's a no. Tingnan pa natin yung mga ibang paparating sa'yo. Meron kang tough and trying. O, yun na nga. O, di na ako magtataka dito sa tough and trying times kasi nga, lumitaw yung baggage mo. Oo, may mabibigat dito eh. Kaya sabi ko may hirapan ka. Pero andun yung makakatagal ka naman, kakayanin mo naman eh. May endure mo pa rin yun. Mapagtitiisan mo pa rin naman yan. Masusurvive mo pa rin naman yan. Tough and trying times ayan, no? Tough times ahead ngayong March. Think long term and make decisions accordingly. O, mayroon kasing binabanggit din dito about action eh. So, dapat actionan mo yan. Gawan mo ng decision. Ayan, no? Ayan, no? So, napaka-importante talaga eh. Yung ano mo eh, estratehiya mo ngayon, paano ka magplano, gumawa ng aksyon, magdesisyon, no? Yun yung lumilitaw dito sa ano eh. Pati dito sa tough and trying times mo, tsaka sa dynamite mo. Avoid negative people at all costs. Kasi wala naman matutulong sa iyo yan. Baka makaano pa yung negative energy nila sa iyo. Alam mo yun. Maging blockage pa yun or maapektuhan ka pa. Declutter. Declutter your life. Let go of correspondence, objects, and people you no longer want. Ito yun eh, mga excess baggage dear. Hindi lang pala to mga emotions, mga obligasyon. Pwedeng mga tao rin sa buhay mo. Kaya nga to, ito rin no, sinasabi dito sa tough and trying times. Kaya ka siguro ganyan eh. Kaya ka nahihirapan sa buhay mo. Kasi siguro ito, mga tao, mga negative na tao sa buhay mo. Hindi ko lang alam, Pisces, kung matagal na sila sa buhay mo. O ngayon na na-reveal ito sa mga baraha mo, baka gusto mo mag-declutter ngayong March. Or baka isa na yan sa ano mo, mga pinaplano mo. Okay? O, tanggalin mo na yan. Kasi sila yung humihila sa'yo pababa. Kaya siguro wala masyadong progress pag-usad. Kaya siguro hindi mo makuha yung independence na gusto mo. Pero nakikita ko mag-work hard ka para dito ngayong March eh. I-assert mo talaga yan. Ipipilit mo yung mga principles mo para makuha mo tong independence na to from these toxic people. Kaya ka siguro na drag down because of these toxic people. Oh. Declutter. Declutter. Yun yung word. Toxic people. Avoid them at all cost. Someone will hurt your feelings and reveal a new side of themselves. O, magpapakilala tong person na to kung ano talaga yung tunay na kulay niya. At isa yan sa alam mo yun, ikaka-disappoint mo, ikakasakit, alam mo yung makakasakit sa'yo. Okay? At least, di ba, na-reveal na yung person na yan, ano ba talaga yung truth about that person, no? Kahit masakit para sa'yo, at least nalaman mo, na-reveal. Oh, pero meron kang wish, Pisces, mag-wish ka na. Make a wish, Pisces. This could be the kasagutan that you are waiting for. Ayan. Meron kang wish na matutupad. Kaya kung magbo-blow ka ng candle mo ngayong March, Pisces, happy birthday. I-wish mo na kung ano tong pinaka-importante gusto mo ma-receive. Possible na yung iba sa inyo ngayong March, ma-receive nyo na nga yan. Ayan, oh, may katuparan para sa'yo ngayong March. Ayan, no, may opportunity. Take note.
Makakaano ka, makakaswerte ka, makakachamba ka, ay may windfall opportunity. Pwedeng malaking opportunity to Pisces kasi windfall yan, panalo yan, ibig sabihin. Panalo ka dyan sa opportunity na yan. O, yung iba sa inyo, makakaranas din kayo ng spiritual love. Or alam mo yun, may makakakonect ka na malalim yung love ninyo sa isa't isa. Spiritual love, pwedeng romantic, pwedeng hindi may ibang forms naman ng love, hindi lang naman sa jowa-jowa. Basta this is more of a spiritual connection. Malalim siya. At may matigas ulo dito, Pisces. Wala na. Kung situation to, ito yung situation na mahirap nang baguhin. Kung tao to, ito yung tao na mahirap ng turuan. Matigas na ulo, nakasanayan niya na yun. And hindi siya willing talaga. Tigas nga ulo eh. Whether ikaw ito or person na nakakadeal mo or a situation. Ang hirap ng baguhin. Parang ganun. Oh, may opportunity talaga, oh. Makakapagsimula ka na. Yung iba sa inyo, makakapagsimula na kayo sa job or sa gusto ninyong transformation, kung ano man to. Basta mabibigyan ka ng makakapagsimula ka na eh. Or makakapagsimula uli. Kumbaga, kung ito ba ay reboot, restart, no? Merong ano dito eh, may bagong opportunity para sa'yo, bagong chance. Ayan no, new creative ideas. O, diba sabi ko may mga maiisipan ka, madidiscover ka dito. Possible na may mga new ventures. Basta mag-i-start ka na this March kung ano man yung venture na sisimulan mo. Mag-ingat ka lang about money, ha? Ingat ka about money. Kaya iba sa inyo, kung balak ninyo mag-invest o kung ano man ito, maglalabas kayo malaking pera, wag muna. Okay? Ingat-ingat muna about mga transaction sa pera, paglabas ng pera. So, yan yung mga na-pick up ko sa iyo, Pisces, this month of March. Sana ay ma-receive mo yung mga positive energies dito. Sana makatulong sa iyo itong reading. Happy birthday sa mga Pisces na magse-celebrate ng March. Take care. God bless. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.